Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon nakida insyaAllah. So nandito na tayo sa panglimang chapter ng Kitabut Tauhid. Yung una, yung introduction ng Kitabut Tauhid. Pangalawa, Babul Fadlit Tauhid. Yung tungkol sa kainaman ng Tauhid, wa ma yukaffiru minad dunub, at mga kasalanan na pinatatawad dahil sa Tauhid. Pangatlong chapter, Babu man haqqaqa at Tauhid, dakhalal jannata bigayri hisab. Ang sino mang magsakatuparan ng Tauhid ng kumpleto ay papasok sa paraiso ng walang pagtutuos. At pangapat na chapter, Babul Khawfi Minash Shirk. Ang takot sa shirk. At ngayon panlima, Babud Du'ai ila Shahadati an la ilaha illallah. Ang pag-aanyaya tungo sa pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, tinuko yung salitang dua. At katulad na binanggit natin nung nakaraan, maaring maging interchangeable o pagpalitin ang salitang dua at salitang da'wa. Dahil pareho itong pag-aanyaya o pagtawag. So dito, dua na katulad ng dua ng paghiling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y dua ng pag-anyaya sa konteksto ng pangalan ng chapter na ito. Dahil ang dua at ang da'wa, iisa lang ang root word nito. Da'a. Dal, ain, at saka alif. Da'a. Da'a rajulun, nag-anyaya ang lalaki. O pwede rin sabihin, nanalangin ang lalaki. So yun yung root word, da'a. At ang fa'il nito, kapag da'a, ano mangyayari kapag fa'il? Nagkakaroon ng alif sa pangalawang letra at nagiging kasra yung pangalawang letra ng root word. So ang nagtatawag o yung nananalangin, tinatawag siyang da'i. Da'i. Dal, alif, ain at saka ya. Da'a, da'i, yung nag-aanyaya o nananalangin. At yung maf'ulun bihi ng da'a. Di ba ang maf'ul, laging nagsisimula sa mim. Ang unang letra ng root word nagiging sukun. Ang pangalawang letra, madudugtungan nito ng waw, nagiging madda. So ang da'a, ang maf'ulun bihi, ibig sabihin yung dinadasalan ay ano? Ano? Hindi pa rin nakuha yun. Maduo. Da'i yung nagdarasal, maduo yung dinadasalan. Okay? So da'i, sa konteksto nito, maaring siya yung nag-aanyaya o nananalangin, nagdarasal. Maduo, maaring siya yung inaanyayahan o siya yung dinadasalan si Allah subhanahu wa ta'ala. So sinasabi rito, udhkur munasabata hadal bab li kitabit tauhid. Banggitin ang kinalaman ng kabanata na ito sa Kitabut Tauhid. So sinasabi, lamma dhakara al-muallifu rahimahullah wujubat tauhidi wa fadlahu wa ma yujabul khawfi min diddihi
nabbaha bihadal bab ala annahu la yanbaghi liman arafa dhalika an yaktasir ala nafsihi bal yajibu alayhi an yad'u ila Allah ta'ala. So nang binanggit daw ng author, kahabagan nawa siya ni Allah, nang binanggit ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ang obligasyon sa pagsasakatuparan ng tauhid at gayon din ang kahigitan nito at ang marapat na takot ng tao rito at ang mga taliwas dito. At ano yung taliwas sa tauhid? Ang shirk, ang kabaligtaran ng tauhid. So dahil dito, pagkatapos nito, siya ay nagpapabatid ngayon sa chapter na ito na hindi marapat para sa sino man na nakakaalam ng tauhid o nakakakilala ng tauhid ang magkulang sa kanyang sarili sa pagsasabuhay ng tauhid. Ibig sabihin, nalaman mo na, gawin mo. Pag nalaman mo na, gawin mo. Kasi kapag ang isang bagay nalaman na ng tao, lalong-lalo na kung ito ay sa mga etikad, mga paniniwala o mga gawaing pagsamba, isabuhay mo. Isabuhay mo. At maaaring ito'y mga ngahulugan pa nga ng dagdag na taklif, dagdag na pananagutan dahil sa iyong kaalaman. O nalaman mo yung tauhid, isabuhay mo. Hindi yung nagyabang ka lang na nag-aral ka ng tauhid, may diploma ka ng tauhid o kung ano pang bagay. So dapat isabuhay ng tao. So ganun din sa lahat ng kaalaman. Palagi kong sinasabi sa inyo, yung kaalaman, pag hindi nyo isinasabuhay, walang saysay sa inyo yan at hindi nyo rin siya matututunan ng maayos. Matutunan nyo man hanggang doon na lang. Pero hindi na madaragdagan, hindi na lalalim, hindi ninyo ma-appreciate yung kaalaman kasi hindi naman ninyo ginagamit. O yung Arabic, o ilang taon na natin pinag-aaralan yung fa'il. Yung fa'il, kayo isang taon na natin binabalik-balikan, hindi nyo maintindihan kasi hindi nyo nagagamit. So, kailangan magamit ninyo. Pag magbasa kayo ng Quran, may mapansin kayo, ganito yung format, parang fa'il. O di fa'il yun. Tapos pag makita kayo na parang maf'ulun bihi yung format ng salita, di maf'ul yun. Tapos mula roon, intindihin niya na yung aya. Hindi yung basa lang kayo ng basa. Kasi naman talaga, kung bakit nag-aaral tayo ng Arabic para maintindihan natin yung binabasa natin, inshallah. O hindi kayo nagbabasa, tutulog lang kayo. Dalasan niyo yung pagbasa niyo, inshallah. Tapos, yung vocabulary, yung mga root word, ilista na ninyo, kabisado ninyo ibig sabihin. Kasi kapag malaman ninyo yung kahulugan ng isang salita, tapos malaman nyo kung siya ba ay madi, mudari, amar, fa'il, maf'ul, di tapos na, naintindihan nyo lahat. Yung isang root word, sinasabi ko nga sa inyo, maaaring magkaroon nyo ng 50 na bagong kahulugan. Depende sa kanyang tasrif, depende sa kanyang format. Isipin nyo, isang salita lang, araw-araw, sa isang taon, meron kang 365 na bagong salita, di, inshallah, marami ka nang maintindihan sa Quran. So yung kaalaman, so dapat isinasabuhay. Katulad din ngayon, ang nakakaalam ng tauhid ay marapat na isabuhay niya ito. At hindi pwedeng magkukulang siya sa kanyang sarili sa pagsasabuhay nito. Actually, dagdag na pananagutan pa nga ito. Na nalaman mo na ang tama, bakit hindi mo pa isinabuhay? Nalaman mo ang tama, bakit hindi mo pa isinabuhay? Kasama pa yun sa mga itatanong sa iyo sa araw ng paghuhukom. So nga, hindi marapat ng tao na nakakakilala ng tauhid na magkulang siya sa pagsasabuhay nito. Bagkus ang dapat niyang gawin bilang karagdagan doon sa pagsasabuhay niya nito ay ang mag-anyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So nakilala mo ng tauhid, nakilala mo ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala,
maganyaya ka na patungo kay Allah. At ito na yung da'wah. Na sa sinabi na ito ni Sheikh Rahimahullah, maaari nating makuha rito ang aral na siyempre mauuna ang pag-aaral bago ang pangangaral. Okay? Bago ka magda'wa, mag-aral ka muna. Anong idada'wa mo kung hindi ka naman nag-aral? Bible. Tapos kung ano na mag-imbento ka na lang ng ng argumento mo. Hindi pwede. Kailangan ang tao ay nag-aanyaya tungo sa isang bagay na lubusan niyang nauunawaan o naiintindihan. At kapag naintindihan niya yung tauhid, isabuhay niya ito sa kanyang sarili at pagkatapos ay magda'wa siya. Dahil nga, isa pang aral dito, bukod sa pag-aaralan natin ng tauhid, isabuhay natin ito, inshallah, at saka natin ito ipang-anyaya sa iba. Okay? Hindi mo pa nga naiintindihan yung tauhid, tapos nagpapasyahada ka na sa mga tao. Nagbi-birthday ka, nakikipiesta ka pa, tapos yung mga tao pinapasyahada mo, anong klase yun? Kaya mauuna yung kaalaman at yung pagsasabuhay ng kaalaman, inshallah, bago ang da'wah. So, paano gagawin ang da'wah na ito? An yad'u ilallahi ta'ala bil hikmati wal mau'idatil hasana kama huwa sabilal mursalin wa atba'ihim. Nang da'wah na ito ay marapat na naayon sa hikmah at mabuting pangangaral na ito ang naging paraan ng mga sugo at ng kanilang mga tagasunod. So pangangaral, ang da'wa ay mayroong hikmah at mahusay na pangangaral. Ang hikmah na tinutukoy dito ay yun ding kahulugan na pangkalahatan ng hikmah. Kapag narinig ninyo yung salitang hikmah, maaaring matranslate ito sa English bilang wisdom o karunungan. Pero sa mas tumpak na kahulugan nito sa Arabic, yan din yung pagtuunan nyo ng pansin. Magkabisado ko yun ng kahulugan ng mga salita sa wikang Arabic mismo, yung mga mustalahat, yung mga terminolohiya. So al-hikmatu wad'u shay' fi makanihi. Ang hikma, ito yung paglalagay ng bagay sa tamang kalalagyan nito, sa tamang lugar nito. Okay? Kaya nga halimbawa, meron kang nasabi na mali. So maaaring sabihin sa iyo na ikaw ay nakapagsalita ng walang hikmah. Kasi yung nasabi mo ay wala sa tamang lugar nito. Ganyan din sa ginawa mo. Hindi lang sa sinasabi, pati sa mga ginagawa. Na yun nga, kaya nga sinasabi natin palagi, sa qadar, ang qadar ni Allah ay nangyayari palagi na merong free will. Hikmah yung pinag-uusapan natin. Merong hikmah, di ba? Ang lahat ng pagtatakda ni Allah ay merong hikmah, merong wisdom kung bakit natupad yun. Kumbaga, hindi mo man yun nagugustuhan o nagugustuhan mo, yun, merong hikmah si Allah kung bakit niya pinahintulutan na mangyari ang bagay na yun. Kasi si Allah, perpekto yung kanyang kaalaman, lahat ng bagay ay pinangyayari niya. Liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, upang ipatupad ni Allah ang isang bagay na naitakda na. Kaya palagi yung ano man mangyari, iniisip natin, sinasapuso natin na may hikmah si Allah, may wisdom si Allah kung bakit nangyari ang isang bagay. Nagugustuhan man natin o hindi natin nagugustuhan. So yun yung qadar na tinatanggap natin bilang bahagi ng ating pananampalataya. So dito yung hikmah sa konteksto ng da'wah, ang hikmah dito syempre, yung kumbaga appropriateness, pagiging appropriate, pagiging nararapat ng iyong paraan ng pagsasalita, paraan ng pakikitungo, paraan at panahon
ng pagdadakwa mo sa tao ay dapat ay nakasalalay sa hikmah o wisdom. Okay? So paano natin mai-apply ang hikmah na ito sa da'wah? So unang-una, yung nga sinabi ng mga scholar, khatibun nasa ala qadari ukuluhim, kausapin ninyo ang mga tao ayon sa antas ng kanilang pag-unawa. O kaya, khatibun nasa ala ma yafhamun, kausapin ninyo ang mga tao ayon sa kung ano ang kanilang nauunawaan. Kung magdadakwa ka sa mga professional, doktor, engineer, iba yung paraan ng pakikipag-usap mo sa kanila. Kung makikipag-usap ka doon sa mga hindi naman natin masabing walang pinag-aralan, pero magiging iba yung paraan ng pakikipag-usap mo sa construction worker, sa kargador, o iba pang tao. Hindi naman sa nilalait natin sila, okay? Ito ay dahil sa inilalagay natin yung sarili natin sa lugar na tayo ay makakakilos at makakapagsalita kung ano yung marapat. Okay? So kung kausap mo doktor o engineer, di mag-English ka na mag-English doon. Kung kausap mo magsasaka, English ka ng English, di nga marunong mag-Tagalog yun, Ilocano talaga yun . Anong mangyayari? Walang hikmah. Walang hikmah. So yun yung hikmah. So kumbaga may daragdag nating kahulugan ng hikmah sa English, yung pagiging appropriate nung paraan ng iyong pagsasalita. So, ganun din sa pananamit. Halimbawa, o magdadakwa ka sa mga sa mga professional, sabihin natin doktor, sa mga engineer, doon mismo sa opisina nila, maganda yung opisina nila. Sa SMDC, doon ka magdadakwa. Tapos pupunta ka doon, naka-tsinelas, naka-shorts. Tapos yung t-shirt mo kulay green, nakalagay, Dole, tupad. Paano ka papansinin nung dinadakwahan mo? Parang ka pulubi doon. Hindi naman sa, hindi pagmamalaki yun. Kumbaga, inilalagay mo yung itsura mo, yung paraan mo ng pananalita sa tama. Okay? Tapos kung kausap mo naman magsasaka, di ganun din, pwede ka lang manamit ng simple sa harap nila. Inshallah. So ito yung mga practical na aplikasyon ng hikmah. At maaari din siyempre magkaroon ng hikmah sa lugar o panahon na ikaw ay magdadakwa. Okay? Halimbawa, magdadakwa ka. 11:00 ng gabi, kakatokin mo katokin mo yung tao. Magandang gabi. Taga-parok kami, kausapin lang namin kayo. Hindi pwede, di ba? Kasi yung hindi lang yung lugar, pati yung panahon, yung oras, hindi na nababagay. Di kausapin mo sila doon sa mga panahon na hindi sila naaabala, hindi sila naiistorbo. Yun yung hikmah. Magdadawa ka sa terminal ng tricycle driver, o nakatambay lang naman sila dyan, hindi magdawa ka dyan, doon ka magdawa. Kung yung tricycle tumatakbo na, hindi mo madadawahan yun. Ang ingay-ingay na ng motor nun. Hindi mo na yun madadawahan. At syempre, may mga lugar na hindi na rin appropriate na magdawa. Okay? Dadawa ka sa bidyokehan, pupunta ka doon. Punta ka doon sa beer house, dadawa ka doon. Yung babae may ka-table, yung GRO may ka-table na. Tawagin mo, Manang, halika muna, dadawahan kita. Okay, yung doon, yung umiinom doon. Hindi maganda magdawa sa mga lugar na alam mo naman na sinusuway si Allah. Nagpunta nga yung tao doon para suwayin si Allah, tapos nandun ka nangangaral, baka mapaaway ka pa doon. Pag magulpi ka pa doon, buti kung maawat ka kagad. So, yun yung iba't ibang mga aplikasyon ng hikmah. Kaya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Yun nga, sa iba-ibang pagkakataon na nagdaawa siya, iba-iba rin yung paraan ng pakikipag-usap niya sa mga tao. So tulad halimbawa nga, doon sa yung suratu Abasa, yung Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu idakka na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw parang nairita siya nung dumating yung bulag, si Abdullah bin Maktum, kasi nung panahon na yon kausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga pinuno ng Quraysh. So hindi na niya naasikaso si Abdullah bin Maktum. Na ang nangyari doon, kumbaga, na hindi naman malaking kasalanan yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam actually. Katulad ng tinatalakay natin sa ESMA. Na maaring may dahilan, dahil nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandun na siya sa paraan ng pakikipag-usap sa mga pinuno ng Quraysh at hindi siya basta-bastang maaring pumutol ng pakikipag-usap sa kanila para lang harapin si Abdullah bin Maktum na pangkaraniwang tao lang sa Quraysh. So maaaring yun yung hikmah doon. At ang sinabi ni Allah doon sa surah, yun ay para lang ipabatid sa atin. Ay nga, di ba, yung mga pagtatama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nababanggit sa Quran, yun ay para pagkuhanan natin ng aral. Hindi dahil sa nagkasala siya. Para pagkuhanan natin ng aral. Na ang aral doon, pwede rin tayo magdaawa sa may hirap, sa pangkaraniwang tao, katulad ng kung paano tayo nagdadaawa sa mga mayayaman at sa makapangyarihan. Pero doon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, nandun na siya sa paraan ng pakikipag-usap sa kanila sa mga pinuno ng Quraysh. At hindi niya nga basta-bastang naharap si Abdullah bin Maktum. Kaya ganun yung nangyari. Pero yun nga, merong aral doon sa sura na yon, alhamdulillah. So ito yung hikmah na tinutukoy sa da'wa o pag-aanyaya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, panghuli dun sa hikmah, yun nga, palagi ko nababanggit. Huwag kayong excited masyado magpasyahada. Okay? Huwag kayo sugapa masyado sa pagpapasyahada. Ang pagpapasyahada, kung gugustuhin ni Allah na magsyahada, ang sino man magsyashahada yan kahit hindi mo pagsyahadahin. O hindi mo pilitin, hindi mo linlangin, hindi mo kulitin. Susunod, susuway. Sino gusto ng impyerno, hindi mo sila kailangan linlangin. Okay? Kasi si Allah, kung gagabayan niya talaga yung tao, gagabayan niya yun. Hindi mamamatay na hindi Muslim. Okay? Ang problema kasi, bakit may mga ganong nagdadawa? Kasi hindi nila pinag-aralan ng maayos ang tauhid. Hindi nila pinag-aralan ng maayos ang qadar. Hindi nila pinag-aralan ng maayos yung paraan ng da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nanguhula na lang sila. Siyempre, nahaluan na yun ng pagpapakitang tao na porke nagtatrabaho sila sa Islamic Center, inakala nila na dapat mayroong magsasyahada. O minsan yung problema mismo sa Islamic Center, naghahanap ng magsasyahada, yung magmumuslim. At mali yun. Mali yun. Yung nakwento sa akin minsan ni Abdul Karim, bago siya umalis ng Saudi, nag-away pa sila nung manager nila dun sa Saudi. Hinahanapan siya ng magsasyahada. So mali yung ganun. Ang pagpapasyahada ay para sa tao na gusto talagang magmuslim at nauunawaan niya talaga ang kahulugan ng pagiging Muslim. Okay, kaya wag niyong kukulitin, hayaan niyo lang sila na sila mismo yung magdesisyon na magsyahada. Wag niyo daanin sa kagwapuhan. Hindi yata nung kambal yung dawa nila kaya marami na papasyada to eh. Hayaan niyo lang. Lalo na yung tao minsan. Ito yung nangyayari kasi sa mga Islamic Center minsan. Nahihiya na lang yung tao. Dinadaawahan mo, di ba? Nahihiya na lang siya na tumanggi. O sige na nga, sige, ko na lang, magsyahada na lang ako, kumbaga. Nahihiya. O kaya maaaring nangyayari din, nakukulitan na sa'yo. Sige, magsasyahada na ako para matapos na lang to, marami pa akong gagawin eh. O di nawala na yung hikmah sa
da'wa. So, anong nangyari? Maraming nagmumuslim, maraming nagsasyahada, pero wala namang nagmumuslim doon sa mga napasyahada mo. So, sa inyo, wala namang pumilit sa inyo, di ba? Wala namang nangulit sa inyo. So, ganun din. Ganun din kayo sa da'wa, inshallah. Hindi nyo kailangang kulitin yung tao o linlangin ng kung ano-ano. So, ito yung hikmah. At yung mau'idatul hasana, itong mau'idatul hasana, ito yung mahusay na pangangaral. Mahusay na pangangaral. Actually, may kinalaman ito doon sa hikmah. Pero ang mau'ida kasi, mau'ida, pangangaral, na bukod doon sa sinisimulan mo yung da'wa mo na matiyak mo na appropriate o nararapat yung da'wa mo. So yung mga pangaral na ibibigay mo sa kanya ay mahusay na pangangaral. Kaya nga sa da'wa, madalas nababanggit ko, simulan mo yung da'wa sa pamagitan ng pagkilala sa kausap mo. Sino ba sila? Professional ba sila o pangkaraniwang tao? Para ma-adjust mo yung sarili mo. Mag-i-English ka ba o gagamit ka ba projector, PowerPoint o ano, magbabarong ka ba? At isang pinakamahalagang malaman kung sino yung kausap mo, ano ba yung relihiyon nila? Okay? Maganda na malaman mo ano ba yung relihiyon nila. Bawa niyan, da'wa ka ng da'wa. O kayo mga Kristiyano, sumasamba kayo sa ribulto, sumasamba kayo sa mga santo. Tapos yung kausap mo pala, protestante. Hindi naman humaharap sa ribulto yun. Iglesia ni Cristo, wala namang ribulto yun ni Mama Mary o nung Santo Niño. Tapos yun yung da'wa mo. Di parang nangyari ngayon, yung dinada'wa mo sa kanila, lalo pa silang magmamalaki. Bandang huli, sasabihin nila, alam namin yung sinasabi mo, yan nga ginagawa namin, hindi kami sumasamba sa ribulto. Kasi hindi mo inalam kung anong tao ba yung kausap mo, ano ba yung relihiyon nila, kumbaga, nang sa gayon, magiging appropriate yung da'wa mo sa kanila, inshallah. Okay, da'wa ka ng da'wa. Huwag niyo sambahin si Jesus, huwag niyo sambahin si Mama Mary, huwag niyo sambahin yung anghel. Tapos dinadaawahan mo pala, Buddhist. Nininiwala ba kay Jesus yun o kay Mama Mary? Hindi O di, ano nangyari? 3 oras ka nang gagalaitin doon sa da'wa mo. O di, napagod ka lang. Yung Buddhist, tinitingnan ka lang, natatawa lang sa da'wa mo kasi nanlalaki na yung mata mo. Tapos yung litid sa leg mo, lumalabas na. Sa galit. So yun ay, kumbaga, may iwasan kung merong hikmah at merong mau'idatul hasana, yung mahusay na pangangaral. Ibig sabihin, may sistema yung sinasabi mo, hindi yung bara-bara. Okay? May sistema yung sinasabi mo, hindi yung bara-bara ka lang na nagsasalita, inshallah. At ito nga yung paraan ng mga sugo at mga propeta at hindi nyo kanilang mga tagasunod sa kanilang da'wa. Actually, may aya sa Quran, yun nga yung udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Mag-anyaya ka tungo sa landas ng iyong Panginoon ng mayroong hikmah, mau'idatul hasana, yung mahusay na pangangaral, at yung jidal billati hiya ahsan, pakikipagtalo sa pamagitan ng mahusay na paraan. So 3 hikmah, mahusay na pangangaral, at mahusay na pakikipagtalo. So itong 3 na ito, sinabi ng mga scholar, bakit 3 yung tinukoy? Katulad din ito nung hadith na man ra'a minkum munkaran, sino man sa inyo makakita ng kasamaan, baguhin niya ito sa pamagitan ng kanyang kamay, dila o kaya puso. Ang ibig sabihin dito, bakit 3? Depende ito sa antas ng kausap mo. Okay? Sa maaaring minsan yung kausap mo, sapat na sa kanya na makausap mo siya ng may hikmah o pagiging, kumbaga, malumanay ka lang, nagbigay ka lang ng babasahin, minsan sapat na sa kanya yun .
Tapos kung medyo mas matigas ang ulo, kumbaga may mga tanong, hindi naman matigas ang ulo, may mga mabuting pangangaral. Kung makulit talaga, gusto ng debate, pwede ka rin naman makipagdebate. So ibig sabihin pwede makipagdebate, pero ito ay dapat nasa mahusay na pamamaraan. Okay? Mahusay na pamamaraan. So meron siyang ipinupukol sa iyo ng mga argumento, edi sagutin mo kung ano yung argumento na ibinibigay niya. Pero yun nga, sa pakikipagdebate, ibababala lang natin na yung pakikipagdebate, hindi yan masyadong ginawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Bihirang-bihira na nakipagdebate kahit yung mga propeta. Bihira kang makakita ng kwento na yung mga propeta ay nakipagdebate. Si Ibrahim alayhis salam, yung debate nila ni Nimrod. Si Musa alayhis salam, yung debate nila ni Paraon. Pero bihira. So ibig sabihin, hindi, kasi minsan ang tao, kapag nakikipagdebate, hindi naman katotohanan ng gusto niyan eh. Gusto lang niyan makipagtalo, gusto lang niyan na matalo ka sa argumento, gusto lang niya na palakpakan siya ng mga tao, gusto lang niya na mapansin, gusto lang niya ng audience. Kaya tingnan niyo yung marami sa mga nakikipagdebate ngayon ng mga pastor. Wala namang mabuting sinabi. Minsan nga parang nag-aksaya lang ng oras yung yung mga ngaral ng Islam doon, kakapatol sa kanila. Sayang oras. Kumbaga, nabigyan lang sila tuloy ng pagkakataon na makapag-share ng kanilang baluktot na katuruan. Kaya nga, ngayon maraming mga ligaw na sekta, di ba? May mga nangahamon din sa akin ng debate, mga ligaw na sekta, pero hindi ko pinapatulan kasi sabi nung teacher namin dati, yung mga ligaw na sekta na yun, lalong-lalo na mga Sufi, Shia, kaya gustong-gusto niya ng debate kasi gusto nila ng audience. Gusto nila ng audience. Wala silang pakialam sa'yo. Kung makukumbinsi ka nila na tama yung paniniwala, wala silang pakialam sa'yo. Ang pakialam nila, yung mga walang alam na nakikinig sa debate ninyo, na mapapabilib niya sa kanyang husay magsalita o husay niyang mga tuwiran o kaya malalagyan niya ng pagdududa sa kanyang puso. Yun ang goal nung ligaw na sekta na nakikipagdebate. Kaya hindi sa lahat ng pagkakataon pinapatulan yung mga ganong mga paghahamon ng debate. Yan man ay sekta ng relihiyon o kaya sekta ng Islam. Hindi sa lahat ng panahon ay mainam makipagdebate. Pero yun nga, ang da'wa ay nakasalalay sa hikmah, mahusay na pangangaral at yun nga, kung aabot sa debate, pakikipagtalo sa mahusay na paraan. At may habol ko pala. So huwag kayong tutulad dun sa mga naikipagdebate na ipupusta nila yung relihiyon nila. Sasabihin nila kapag may makita ka na ganito, na binabanggit si Jesus, anak ng Diyos o Diyos na nagkatawang tao, aalis ako sa Islam, yayakap ako sa Kristyanismo, wag niyong gagawin yun. Kufur yun actually. Kufur yun. Yun ay nagpapakita na ikaw ay walang matibay na pananalig na ikaw ay nasa tunay na relihiyon. Yun ay nagpapakita na wala kang matibay na pagkapit sa iyong relihiyon at ang relihiyon mo ay nakasalalay na lang sa kung ano ang sasabihin ng tao. Alam mo na mali yung kasulatan nila eh. Siyempre, paano pag makatsyempo yun ng talaga? Nangyari na nga. Tapos hindi ka alis sa Islam. Di sinungaling ka pala kasi hindi ka umalis sa Islam samantalang yun na yung pinusta mo dati. Huwag niyo ipupusta yung relihiyon nyo sa mga ganong bagay, inshallah. So itutuloy natin ito next week at mahaba-haba pa itong Kitabut Tauhid, inshallah. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.